So the importance of the law. Ang kahalagahan po ng batas. So why we should keep them? So simula na si Eva at Adan o ang tao nagkasala sa Diyos in the Garden of Eden, in Genesis chapter 3 verse 6, ang tao ay nagkaroon na ng moral obligation responsibility to God and to others and neighbors. At ano nga yung moral responsibility mo sa Diyos? Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and love thy neighbor as thyself. That is the moral obligation. To love the Lord our God with all our heart, with all our soul, with all our strength, and our neighbor. Sabi po dito ng Biblia. So, the two moral responsibility of every human individual. Kaya sabi sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13 to 14, sabi ni Solomon, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring ever to judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. The first commandment, mga kapatid, sabi ng Biblia, it is great. Why? Because it is non-negotiable. It is directed to God. While the second is negotiable. Why? Because in every law there is an exemption and it's justified by humanitarian reasoning. So, ibig sabihin mga kapatid, yung second yun, dun applicable yung sinasabi ng in every law there is an exemption. Halimbawa, red light. Emergency ka, nag-iingalo na itong kasama mo. Susundin mo ba yung red light? Ibibit mo ba yung red light? Ibibit mo hindi? Ibibit mo. Mamamatay na to. Humanitarian reason, ibig sabihin, there is an exemption. Mamamatay na eh. Ako yung mapatid? Hindi, batas to. Hindi yan. Yung batas para sa kapwa mga kapatid, pag may kinalaman na yung buhay o yung humanitarian reasons mga kapatid, pwede mo i-live, pwede kang mag-compromise. Okay mga kapatid? Baliktad sa atin eh. Yung batas ng tao, mas natin, di wala to, basta batas ito. Pero pagdating sa Diyos, hindi mabait naman si Lord. Okay yan kay Lord. Baliktad eh. Pagdating sa Diyos, na-negotiable. Bakit? Meron na ba dito sumunod sa Diyos na nalason? Wala eh. Ibig sabihin mga kapatid, pagdating sa Diyos, na-negotiable yan, pero pagdating sa tao, pwede kang mag-negotiate. Alright? Kasi love thy neighbor as thyself. Di ba, police, traffic enforcer ka. Naghirap ka ba nung pinagbigyan mo? Sir, sorry wala akong pasensya na ako. Now, natanggal ba yung largo mo? Ano pa rin? Nagbigay ka sa kapwa, sige po. Simple na, sige, lista ko pangalan mo, o plate number mo. Hinuli mo, oops, di ba ito yung nakiusap? Opo, sige, last one name. Ano kasi, sa ating baliktad na eh. Yung walang violation ay yung hinuhuli. Inaapat, ay wala kang helmet. Huli ka. Hindi sir, bakit? Naka-coach ko eh. Tinanapan na. So, mga kapatid, hindi naman pati yung batas, nasasakan niya yung tao. Ako yung kapatid, yung batas, pagdating sa tao, negotiable yan. Pagdating sa tao, mahirap o wala kang mas, walang social dating, kulong yan. Pero pagka mataas na tao, ay wag, bakit? Wala naman nagre-reklamo eh. Pwede palang i-negotiate. Ako, kapatid. So sa batas mga kapatid, mas malaga yung consideration pagdating sa buhay. Alright? So yun po mga kapatid. So, malik po tayo dito. So the weight and level of our love to our neighbor depends on how much we love ourselves. Paano po ba natin minamahal ang ating mga sarili? O paano po ba ang tao nagmamahal sa sarili? Alright? So yung level ng pagmamahal mo sa tao, iba yung level sa pagmamahal sa Diyos. 100%. Pero sa tao, okay, hindi ka magiging guilty sa pagmamahal mo sa tao based lang kasi yung iyong service sa Kanya, paano mo pinaglilingkuran ng sarili mo. So number one, how do we take care of ourselves? Number one, we take care of ourselves. How? We eat, we take a bath, we clean our body, we don't want to be hurt, hungry, etc. So ayaw mo, iniangatan mo yung sarili mo. Gusto mong lagi kang busog, gusto mong lagi protected ka. Sabi ng Biblia, love thy neighbor as thyself. Ang tanong, nakapagpaligo ka ba na ng kapwa? Meron ka na bang tinitake care na tao? Na kung paano ayaw mong magutom, pinapakain mo sarili mo, meron ka na bang pinapakain outside of your family na tao? Eh sabi ng Bible,
At ano pa sabi ng Biblia? O sabi yan, ano ba ginagawa natin sa ating sarili? We provide for our needs such as food, shelter, and clothing. Ang tanong, sabi ng Biblia, do it to your neighbor. Love thy neighbor as thyself. Ngayon tanong, Pastor, paano ko magagawa yan? Provide for our needs such as food, shelter, and clothing. Eh mga kapatid, listen. Pag may mga tao lumalapit po sa atin, especially mga tao na nangangailangan, mga kapatid, huwag tayong, anong tawag dyan? Huwag tayong burido. Ano ba naman yun? Hingi ka na naman ng ulam? Ano naman yun? Hingi ka na naman ng pagkain? Ulam pa nga yun eh. Bakit? Sabi ng Bible, dadamitan mo pa eh. Tama? Tama po ba? Sabi ba ng Bible, patitirahin mo pa eh. Sobra na yun. Kaya nga eh, yung responsibility ng kaligtasan, mga kapatid, ay po yung mabigat. Tama yung mga kapatid? Amen po ba? Oh. Kaya huwag tayong mga burrito. Huwag tayong masyad, ano ba ito? Ilang taon ko na pinapakain ko, ganyan pa rin. Sabi ng Bible, love thy neighbor as thyself. Amen? Tama po ba? Mamaya, Pastor, papaano po ba yan? Mamaya makita natin. Yung iba nakagano na yun. Wala na nga kayo makain pag nagay pa. Yung iba naman nakaganon. Nag-isip ko yung neighbor ko dito. Mamaya ako. Alright, so yung mga kapatid, no? So, yan po tayo. So, we take care, we provide for our needs, such as food, shelter, clothing. Di ba po, di naman sa may mga kapatiran tayo dito, di ba? Nakakatuwa, di ba? Di ba, may isang kapatiran tayo dito. Minsan wala siyang damit. Mga kapatid, bigyan natin ng damit si kapatid. Di ba ang ganda? Amen? Nakita mo yung dati naglalakad lang dyan, ngayon malinis na, may damit na. Tapos ikaw yung ginamit ng Diyos. Pinatira pa nga natin dito sa church eh. Napakain, awa ng Diyos. Kung medyo gumaling-galing, damitan. Ay, natutuwa kay Pastor George. Tara, bilan natin ang damit si ganito ganyan. Pantalon, sapatos, yan. Di ba mga kapatid, tara, bigyan natin ng damit itong tao na ito. Hindi naman habang buhay, dinamitan natin ha. Gulat ka ako, nandiyan sa tabi ng SM mo. Nakaputi. Tatawag ka ng jeep. Pantay mo na. Mas malinis pa ka sa akin. Sabay, dito po. Hindi mga kapatid, hindi naman habang buhay natin ginawa yun eh. Pero mga kapatid, ito binabanggit ng Bible, mga kapatid. Tama yun eh, nag-isip tayo, Lord, paano? Ang hirap yata ng binabanggit. Mga kapatid, madali lang yan. Okay, mamaya makikita po natin. Right? So yun po mga kapatid. So number 1, we take care of ourselves. Pangalawa, we provide for our needs. And then pangatlo, mga kapatid, we think and do good to ourselves. Nag-iisip tayo at gumagawa tayo ng mabuti sa ating sarili. Ephesians chapter 5 verse 29, ano sabi ng Biblia? Ephesians 5:29. O ano po sabi ng Biblia? Ephesians 5:29. Ito po sabi ng Biblia, for no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. Wala pa raw tao na namugi sa kanyang katawan, sa kanyang pisikal na katawan, but nourisheth it. Oops, nakakain na kaya ako. Alright? And then cherisheth it. Hindi mo, nakapasalamin yun. Nakapugi pa tayo eh. Ano ba, nagpupulbo pa? Pinupulba pa ang sarili natin. Nag-gym pa tayo eh. Bakit? We nourish, we cherish our body. Tingnan mo yung kapatid ka po. Ay, walang ligo. Ano ba lang? Ito, sabon, maligo ka ha. Ano pa kailangan? Toothbrush. O ito, toothbrush. So, ano pa? O, ito, pagsakin. Tapos ito, t-shirt. Ito, para sa t-shirt. Hello, amen? Amen. So we do good. We think and do good to ourselves. So ibig sabihin mga kapatid, we think and do good to others. Paano kayo mag-aaway? Nag-iisip ka na mabuti sa kanya. Subukan niyo mga kapatid, nang-aaway sa'yo. Mag-isip ka, ano kayo may buhit-buhit nun? Amen? Ano ba buhit-buhit nun? Ate Rola, mamaya ka sa akin. Ate Rola, sige. Hindi mo ano. Wala pa akong nakita na yung kaaway, binigyan ng pagkain na nagalit. Wala. You think good. Amen? Kasi pag pinatulan mo, walang gira yan. You think good to others. Love your neighbor as yourself. Kasi sabi nga natin dito, di ba? Mababawasan ang problema pag in-apply lang natin ito.
salita po ng Panginoon. So we think and do good to ourselves. Alright. And this deed of the law, sabi dito, did the Samaritan to his neighbor. Alam niyo mga kapatid, sino nakagawa nito? Itong Samaritano sa Luke chapter 10. Pinakitaan yan. Basahin ko natin. Luke chapter 10, balik tayo sa atin. Sabi niya, and he willing to justify himself said unto Jesus, and who is my neighbor? Verse 30. And Jesus answering said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead. And by chance there came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side. And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him, and went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. And on the morrow, when he departed, he took out 2 pence, and gave them to the host, and said unto him, take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Verse 6. Which now of these 3 thinkest thou was neighbor unto him that fell among the thieves? Hindi ba pagkakatalino ng Panginoon Jesus? Nagbigay siya ng ilustrasyon dito sa lawyer na ito. Kasi kailangan niya ng evidence eh. Kailangan niya ng factual evidence and proof. Alam niyo doon, ay lang naman po ito sa mga commentator or commentaries o sa mga nagtuturo po ng mga theologians. Doon po sa Jerusalem, pagkakapunta po kayo sa Jerusalem, tuktok po, hindi naman tuktok, mataas po Jerusalem. Nilalakbay po yan. At sa kanilang paglalakbay mga kapatid, bago ka makarating doon sa paanan po ng bundok na yung mga kapatid, dadaan ka sa mga disyerto. Alright? At karamihan po na nagpupunta sa Jerusalem, may mga bit-bit po ng mga goods para pang-alay nila, offering nila. O yung iba naman, doon po nagbabarter, doon po nagtitrade in. So ito mga magdanakaw na ito, pag yung tao papunta sa Jerusalem, may pera yan. Papunta ka sa Jerusalem eh. So kaya itong lalaki na ito, sabi ng Biblia, nakatagpo, hinold up po siya. Yung pagod na pagod, hinold up siya. At sabi ng Biblia, iniwan siya na halos patay na. Binugbog at halos mamatay na. Kaya sabi ng Panginoon dito, sabi ng Biblia, merong 3 tao. Una yung priest, pangalawa yung Levite, at pangatlo yung Samaritan. Kaya sabi ni Jesus dito, sino sa kanilang 3 ang nagpakita o nag-apply ng salita ng Diyos? Ay nag-question mga kapatid, sino po yung neighbor? Okay, punta muna po tayo dun sa lalaki na sabi ng Biblia na iniwang halos patay na. Alright? So, una makita natin yung neighbor dito na tinutukoy dito, mula verse 29 to 27, sabi ng Biblia, alright, those people who are victim of oppression, abuse, and injustices. Ayun pala yun. Hindi pala lahat ng tao neighbor, amen? Tama ko ba? Yung neighbor na tinutukoy dito ng Biblia mga kapatid, yung mga tao na nakaranas po ng alin? Ng abuse, oppression, injustices, in both physical and spiritual abuse. Kaya natin sa verse 30, sabi dyan, di ba? And Jesus answering said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead. Hindi lang hinold up eh, halos patayin na eh. So, ba't ikaw lawyer ka, alam mo yung nangyayari yan sa Jerusalem. Hindi lang isang beses nangyari, maraming instances na ganyan nangyari na everyday may mga taong namamatay. Kaya nga doon, di ba, kaya sabi dito ba, yet though I walk to the valley of the shadow. Bakit? Kasi doon kung minsan, kung hindi sila hinold up, pinapatay sila. Yung struggle nila papuntang Jerusalem. May mga bandits na tinatawag. So itong neighbor mga kapatid, ay those people who are victim of oppression, abuse, and injustices. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga nang-o-oppress, hindi mo yan neighbor, amen? Tama po? Ang neighbor mo, yung mga inaapi. Hindi yung nang-aapi. Nakalungkot eh, kung sino pa yung nang-aapi, doon pa tayo mabuhay. Gusto ka mo, ilan na napatay mo. Ano talaga? Ito gift. Hindi yan mga kapatid. Hindi yan ang neighbor. Ang neighbor mga kapatid, yung mga nangangailangan. Amen? Amen.
Kahit check mo rin, pag may lumapit sa'yo, kita mo, kawawa naman yung tao. Sumorti yan ang iyong pagpapakita ng lugar. So, dito sa church, umaga-maga last time. Nagpunta din, hindi naman sa pag-ano. Sabi ko, umaga. Tapos na, isip nyo Kumakatok. Paghinginan ko. Paglabas ko, sabi ko, payat yung lalaki. So, sinirap ko na ng word of God. Bigyan ko dalawang kilo, sa kilong bigas. Nakita ko sa pastor, wala. Ano makain? Anak. Sabi, bilis, nagdaga mo ng tilata, bigyan mo ng tilata. Pastor, sumabot. Nakita ko. Bisa man, pupunta dito. Hindi pa naman isip yun, buhay pa si Pastor Joe. Pastor, sulisin na kami, pa-basketball. Laki pa ko. Humira to, lalaki na to. So, maging wise tayo, amen? Tama po? So, yung neighbor mga kapatid dito, na tinutukoy po dito, are people who are victim of abuse, oppression, injustice, both in physical and spiritual abuse. Alright? Ang tanong, saan galing yung abuse na yun? John 10:10. Kay Satan, for the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. Alright, number 2. Who is our neighbor? Those who are in great affliction and need. Yung mga tao nasa matinding affliction, paghihirap, pagdurusa, at pangangailangan. Oh. Between birthday party, tsaka yung may sakit, sino yung mas unang pupuntahan natin? Sino ba? Eh, anong masakit? Yung may sakit. Amen? Ayun, Pastor, biyahe Lord, dapat Monday, o sa biyahe ni Lord, pauwi na kasi ayun yung aking parang travel pass September 7 Pero balita ko, namatay si Pastor Arturo, September 7. Pinalala ko ng Diyos, sabi ng Bible, it is better to go in the house of mourning than to the house of feasting. O ano ba gagawin ko doon sa Rebes? Mag-celebrate ng birthday ng pamilya ng aking wife. Pero sabi ko, namatay si Pastor Arturo. Eh sabi ko, Monday, hindi lang ako pupunta. Tuesday yun, natuloy kami kay Pastor Arturo, yung kanyang wife, nandun, nalulungkot sila, buong family. Pinuntahan mo na ng inyong pastor. Kaya lang, race nun mga kapatid, bili mo North Sagaray papunta ka Nueva Dadaan kami ng Angat, San Rafael, San Dipol, San Miguel, Gapan. At pagdating pa dun sa Gapan, may checkpoint ulit. Ano oras sa kami na nakali si Dorothy? Siguro, kabali, mga 8:30. Doon sa North Sagaray. Bili mo, sabi ko, Dorothy tingnan mo mamatay, daraanan natin. Dinaan namin yung shortcut kasi di na kami nagbaliwag sa Bustos Sumurkat na kami ng ng papuntang San Rafael, papuntang tabi ng Remedios, DRT. Talagang ang dilim. Tuwan-tuwa ka na pag may kasalubong ka Tapos lubak pa, may pa. Tingnan mo yung nadaanan natin mamaya. Medyo mga hapon-hapon nga, hirap na dumaan dun gawin. Nakalagpas na kami doon. Salamat kay Lord, nakalagpas na kami. Pero yung pressure ba na, paano kaya pag hindi kami pinadaan doon sa Gapan? Boundary ng Gapan. Kasi ni-stricto po doon sa Nueva Isa basta ba papasok Inisip ko na, paano kayo yung pagbalik? Ang inisip ko na yung pagbalik Okay, tinadaan na yung pagbalik. Hindi na kami nadaan doon sa kanina. Kaya sabi ko Lord, anak, huwag mo isipin yung pagbalik. Amen? Isipin mo, makakarating dito. Unang gawain ko, inunan mo ang salita ko. Awa ng Diyos. Pagdating sa checkpoint, sige sir. Sabi mga kapatid, unahin natin ang Diyos. Unahin natin salita ng Diyos. Yung sarili natin, pwede natin compromise. Amen? Pero pagdating sa Diyos, huwag natin i-compromise. Alright? So, yung neighbor mga kapatid, those who are in great affliction. Tingnan pa natin sa Psalm 34, verse 19. Ready now, read. Sino daw po yung mga afflicted? Sino daw po yung maraming affliction? Sino po? Many are the afflictions of the Sino po yung mga righteous na yan? Mga lingkod yan ng Diyos. Amen? Tama po ba? Kapatid, huwag dating pag-inayangan yung kapwa natin. Especially mga afflicted, mga lingkod.
At mga kapatid, tutukoy ko, mga likod ng Diyos, maraming affliction mga likod ng Diyos. They're worthy of our love. They're worthy of our understanding. Hindi tayo yung nag-afflict sa kanila. Amen? Dapat tayo yung nagbibigay ng comfort sa kanila. Tayo yung ginagamit ng Diyos to deliver Him out of them all. Magbibigay ka ng katuwaan sa likod ng Diyos. Amen? O, tingnan nyo po. Very personal naman yan. Tingnan nyo. Para hindi kayo naniniwala na likod yan ng Diyos, tingnan nyo po. 2 Timothy chapter 3 verse 12. I think verse 12. Tingnan nyo po. May dinawin. Sino yung God na tinutukoy dito ni Paul? Siya ba nakaranas sa persecution? Matotoo lang pag nabuhay ka ng godly, siyempre, sino bang number 1 na dapat mamuhay ng godly? Di ba yung mga lingkod ng Diyos? Tama po ba? Tama? They shall suffer persecution. Kaya pag sinabi ng pag ako lingkod ng Diyos, pag may persecution, dapat walang reklamo. Pag may affliction, bakit sabi ng Bible, anak, tatlo pa lang yan. Sabi ng Biblia, many. Amen? Pero katuwaan sana dito na habang nag-suffer ka, may mga tao nagpapakita ng suporta. Amen? May mga tao nagpapakita ng pagmamahal. Amen? Naisip ko na nga lang pag may pagsubungan, nag-aalam sa'yo, Paul, bigyan ko ulit. Alimin mo na lang yung sarili mo, amen? Oo. Mga kapatid, dalawin natin yung mga may sakit, dalawin natin yung mga lingkod ng Diyos. Alam niyo, ito, green ng Panginoon, di ba? O nung kamamatay ni Pastor George, lungkot na lungkot kami. May isang pastor, may sakit, si Pastor Balwis. Nagpadala dito ng pure gold, ng grocery ng pure gold. Ay, may kaibigan pala si Daddy. Medyo nakawala ng lungkot. Kasi hindi naman yung binigay niya, yung may nakaalala. Pero yung may sakit na si Pastor Balwis, naisip niya, kaibigan ko si Pastor George, yung mga anak ko, kailangan ng suporta. Anak niya dito, halos 2 beses nagpadala ng sakong bigas, grocery. Salamat. May mga kapatid, si Pastor Agpo, may asawa siya. Yung asawa niya mga kapatid, diabetic din. May sugat din yung paa. Palabas, pasok sa hospital. Dati si Pastor Agpo, nag-aalaga sa kanyang misis. Ngayon si Pastor Agpo, siya na ginawa ng Panginoon. Punta ko pa doon, nakahiga. Yung kapatid ni Pastor Agpo, ngayon comatose. Ngayon, ang gagawin natin? Hello? Anong gagawin po natin? Magdadasal? Pag-pray natin? Amen? Amen? Tapos, tulungan natin. Amen? Tama po ba? Amen. Hindi naman nila kailangan ng tulong natin. Pero ipakita natin yung pagmamahal. Amen. Amen po ba? So mga kapatid, gawa natin ang kabutihan ang mga lingkod ng Diyos. Ito, ibaba ko ng Panginoon. Wala naman tayo, hindi naman tayo nagmamayabang dito kasi nasa Diyos naman yung papuri. Last tayo, si Pastor Kaso Yanesa. Bago mag-lockdown, kinausap ako ni Lord, anak, punta mo si Pastor Yanesa, bilang mo siya ng mga grocery. Mga kaibigan ni Daddy na Pastor. Siguro mga 1 month ago, awa ng Diyos, may nagbigay dito nag-offering ng 2 sakong bigas. 25. Dinala ko yung isa, dala kay Pastor Yanesa. Yung Pastor Yanesa, pala, pinapaalis na rin pala sila doon sa pinalagin. Afflicted yung mga lingkod na Diyos. Yung pinuntahan natin, doon pa rin. Pinakapunta kay Pastor Yanesa na dito. Doon pa rin siya. Naligaw lang ako. Ganda yung Pastor. O may mga tayo na bunay. Pinay mo yan. Mga kapatid, ano ba sila na-afflict? Yung Pastor Yanesa, sundalo yan. Kung tinuloy niya pagiging sundalo, mga kapatid, maaaring may pension siya. Pero iniwan niya yung alang-alang sa panawagan ng Diyos. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung mga lingkod ng Diyos, na-afflict yan, hindi dahil sa ginawa nila kasalanan. Kundi na-afflict yan dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos. Kaya nga, pag sumunod ka sa Diyos, marami kang persecution. Kaya sila yung mga worthy ng ating pagmamahal. Thou shalt love thy neighbor as thyself. So sino yung mga yung neighbor natin? Yung mga victim of abuse, oppression, injustices. Pangalawa, yung mga afflicted. At sino yung karamihang afflicted, mga kapatid? Unahin na natin mga lingkod ng Diyos. Kahit yung mga pastor nakasbayan, pero afflicted yung mga pastor. Ang dami yung mga kapatid. Kung bubuksan mo lang yung puso mga pastor, ang daming sugat ang puso ng pastor. Hindi lang pinapalata sa amin.
Kaya sana huwag tayong maging pasali ng pastor. Bakit? Kasi kung pasali ka ng pastor, isa ka sa mga nagsumusugat sa puso ng pastor. Paano ka harap sa Diyos? Love your neighbors as yourself. Isa, tulungan mo yung pastor ko. Pabigat ka sa pastor ko. Hindi naman sa si Alisa na iba dito. Yung mga nag-Alisa na yan. Sila pa yung may ganang manira sa pastor. Tapos kakampihan mo yung mga umalis dito, naninilang kami sa pastor. Sila nag-applic sa pastor, mga kapatid. Wala na ako ito. Sige, gusto nyo kaibiganin niya pa umalis dito. Wala problema. Ilang ba mahirap kasi isang ganito, mga kapatid? Di ba umalis siya dito? Pabigat sa pastor, di ba? Isinisyag nila yung negatibo sa atin. Kaya pati tayo ngayon, hindi na tayo nagiging kagaan sa pastor. Nagiging pabigat na rin tayo sa pastor. Kaya mga kapatid, kung pwede, sabi ng Bible, who is my neighbor? Sa pag-aaral natin, those are victim of injustices. Pero may mga pastor, mga kapatid, ginawa ko lang yung trabaho ko, naging masama ako. Karami naman ang galit sa pastor na offended. Ginawa niya yung kanyang trabaho kung bakit na-offend at issue yung mga membro. Kaya sabi ko kay Macy's, meron akong mensahe. When to leave your church? Kailan ba natin kailangang iwanan yung church? Ang church kasi, dalawang institusyon na tinatag ng Diyos na may eternal value sa Diyos. Una, yung family. Pangalawa, yung church. So, i-compare mo yung family and church. Okay? Kailan ba na tao iniiwan yung kanyang pamilya? Kailan po? Pag may problema ba yung pamilya, iniiwan yung pamilya? Dapat mo bang iwanan yung magulang mo pag may problema? Pag pinagalitan ka. So, dapat gano'n din yung membro. Pag pinagalitan ka ng pastor, nirenew ka ng pastor, huwag kang alis sa church. Amen? Amen. Kasi pamilya yan At tanong, kailan mo maalis po yung anak sa loob ng tahanan? Number 1, pag siya'y mag-aasawa na. Tama, mali po? Ligan yun, pag umalis ka na, sabi ng Bible, a man shall leave his father and mother, leave out his wife. So, pag aalis ka dito sa church, dapat magmi-mission ka na. Amen? Pastor, paalam na ako. Bakit? Kasi magsimulan na po ko ng gawain. Sige, walang problema. Praise the Lord. Pero alis ko may problema. Mali yan. Amen? Walang blessing ang Diyos yan. Pakalawang lead. Kailan ka alis sa pamilya mo? Pag namatay ka na, tama po ba? Wala. Dito lang yan, dito lang yan. Patayin na po. Dito lang, hindi ka doon. Sige, bigay mo na. Amen? Ay naman nakikita ko dalawang dahilan kung kailan mo dapat iwanan ng pamilya at ang church mo. The rest ng mga dahilan, mga kapatid. Yung iba, iniwan yung pamilya for the sake ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Tama po ba? Amen? Hello, amen? Pero ang tanong, nasaan yung suporta nung nag-abroad na anak? Nasaan? Sa ibang magulang o doon pa rin sa pamilya niya? Hello, saan po? Ibig sabihin, pag-aalis ka dito sa church at pag-abroad ka, huwag kang aalis ng membership. Amen po ba? Amen. So, may na. Amen. Ganun naman, in a practical sense. Amen po ba? In a practical sense, bakit? Yung kaligtasan mo, kung yung book of life hindi na, yung pangalan sa book of life hindi na bubura. So, ibig sabihin, kung hindi na bubura yan, mga kapatid, kaya nga book of life, ano ibig sabihin ng book of life? Like, history ng buhay mo. Paano ka naligtas? Sinong ginamit? Yung church ko. Ibig sabihin, may ginamit pa lang. Ano mo iniwala yung church? Hello, amen? Amen. May book of life So, huwag mong buburahin sa isip mo kung sino man yung tao ginamit ng Diyos para maligtas ka. Amen? Nabaptize ka. O halimbawa, sila Pastor Edwin Talado, nakapunta na sa, pero hindi na nakalimutan, ay doon sa Osana, galing kami sa Osana. Ay yun nag-train sa amin. Ay nakibig sabihin. Kasi may book of life Yung iba dito, binura na nila yung kanilang kaisipan dito sa church. Kung hindi man binura, mga kapatid, may alaala sila ng galit na nakikita doon. Ano? Ninura ka ng pastor? Inutangan ka ng pastor? Inabuse ka? Hindi. Anong ginawa sa'yo? Pinagalitan po. So may kasalanan? Ako po. Wala may kasalanan Mga kapatid, tignan mo, yung anak ng paalis sa kanyang tahanan, hindi nagpaalam, ang tawag doon? Pag pinagalitan, pinalo, umalis, ang tawag doon? Ano po? Hindi po prodigal, rebelde. Tama yung prodigal pero prodigal bumabalik. Amen? Amen. Tatay niya yun Amen? Pero usually mga kapatid, di ba iwasan talaga kung minsan nagtatampo yung miyembro? Amen? Tama po ba?
Normal po yun sa pamilya nga, nagtatampo tayo sa tatay nila. Tama po ba? Ang question, pag yung tatay mo lasinggero, iwanan mo yung tatay mo? Hello, iwanan mo ba natin? Hindi pa rin eh. So, ibig sabihin mga kapatid, yung tatay natin hindi perfecto sa physical. Ganun yung pastor po natin. Amen po ba? Hello? Amen. Pastor, may kulang. Yes, alam ko may kulang. Ano po? O, pagdating naman sa simbahan, ito, may dagdag sa simbahan. Pag ang church natin mga kapatid, departing from the faith, that's the time umalis na sa church. Pastor, hindi na yata nag-aalay na po tayo ng dugo. Ano yan ang dugo? Pastor, nakita ko yung sa member, naglagay niya ng tupper na may dugo. Siya kapatid, dinugaan yung may dugo pa nga eh. Pag yun mga kapatid, pag yung church natin mga kapatid, depart natin sa faith, sa word of God, hindi na po pinapangalan ng salita ng Diyos. Pero as long na pinapangalan at pinapamuhay ng pastor ang salita ng Diyos, manatili kayo. Amen. Pero yung umubo lang yung pastor, pinagalitan ka na, huwag ka maalis. Amen? Amen. Okay, pangalawa, pag yung pastor po ayaw umalis dahil nagkasala na siya. Hindi na siya, kaya ngayon, kung saan nilabag natin sa salita ng Diyos mga kapatid, halimbawa, qualification ng pastor, husband of one wife, pag dalawa na yung asawa ng pastor, lumabag na salita ng Diyos. Ako yung kapatid? Hello, amen? Amen. Ichabod na yun. Ano ibig sabihin ng ichabod? The door is being departed. Amen? Dalawa lang yan eh. It's either yung pastor bumaba, magsisi, o ikaw ang umalis sa church. Ay, may dalawang tagka. Pero the rest, mga kapatid, manatili ka doon sa church. Paano pastor? Pag pinaalis ako ng pastor, kasalanan ng pastor yun, hindi mo kasalanan. Amen? Tama po? Dito ba dito pinalayas? Ang ganun ka na! Wala tanda na. Sige, boyfriend mo, sige, palis ka na. Walang ganun eh. Pag ang bata, mahal niya magulang niya, pag pinapalayas, sinisipa yun, wag mo ko palayasan na! Wag mo ko palayasan, mahal mo kayo na! Tama ba po? Hello, amen? Pero pag ikay anak ni Bernard, layas! Ay, kanina pa. Naghanda na. Kung pag-anak ka, kahit palayasin ka ng pastor, pastor, dito gusto ko sana bago yung church. Bago ko paano si pastor. Gagawin ko po. Wala pa ako nakita mo. Yung iba, yung pastor, nakalis. Ako magsabi ko ulit. Nakalis ka. Hindi, dito na ako. Ano ko rin ba, may umalis, paano naman nila pastor? Ako yung mabalik. Paano naman sila eh? Kaya nga pinagamitan. Second thought pa nga ako eh. Lord, kumusta na kayo si Berito? Saan na kaya siya naging church? Pero sabi sa akin ng Diyos, alam mo, kung nag-isipin yung mga tao eh. Ano, mas banal pa ako sa Diyos? Sabi na nga, huwag ko isipin eh. Ako na pala. Gawin mo lang trabaho. Yung mga kapatid, hindi ko sinasabi ito para ilang aking sarili. Sasabi ko dahil ito'y katotohanan. Afflicted. Kahit hindi na yung pastor yun. Sabi ko yung pastor, kung makikita mo ng puso ng pastor, para kang nalay ng pastor, makapatid natin. Kapatid, kung bubuksan mo lang yung mga puso ng pastor, makapatid. Yung mga totoo pastor, ang daming sugat yung puso nila. E sana sa mga panahon, nakakala na sila nun, nandun ka sa tabi. Amen mo ba? Amen. Nandun ka sa tabi. Yung word lang, pastor, sige, kaya mo yan. Dito lang ako. Halimbawa, ulit ha, magka-problema yung church. Halimbawa, merong membro na umalis. Pastor, ano meron? Wala si Doon Pastor. Ganun. Pastor, kaya po natin yan. Dito lang po tayo sa Diyos. Amen? Kasi iniisip ka ng pastor yun. Tama? Huwag mo naisipin kung saan nagpunta. Ay nakainisip din ng pastor eh. Ayusin ko lang, pastor, sige, okay lang po yan. Tama po yung ginawa niyo, pastor. Amen? Huwag mo lang sabihin tama. Pastor, pinag-pray ko lang. Tapos, ito yung magdidiwag tayo. Ay, umalis si Doon. Sino pa kaya? Mga kapatid, hindi ako masaya pag may umalis na yun. Pastor ako eh. Tama? Eh wala pa ako naisip, sabihan nyo, wala na namatay aking father. May pinaalis na ba ako ng church? Wala. Pero ako dalawa, dinisiplinahan. Pag dinisiplinahan, gago ko yun. Kaya pinapunta ko na eh, anak, balik ka na sa church. Pero yung mga umalis dito sa church, na hindi nagpaalam sa pastor, hindi ko po sila cargo na bisitahin. Umalis sila eh.
Ako yung mapatid. Yung prodigal father ba? Yung father ba na yung prodigal son? Binisita niya ba yung anak niya? Hindi. Hindi niya naman kasi cargo yun. Ito kasi, dati yung pastor. Pastor, ba't gano'n? Taga-taga hindi pa lang binibisita. Hindi naman isip ang anak eh. Tsaka kung bibisita yun, sa totoo lang, inisip ko na bisitahin siya. Kaya lang ayaw ng Panginoon. Anak, stay ka lang dito. Kung wala ako ang Diyos, hindi ko pa wala ng Diyos. Ngayon, kung ako wala sa kalooban ng Diyos, dapat, huwag na dyan. Sa totoo lang eh. Kung ako wala sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, matagal na akong tapos. Eh sabi ko, hindi na kinakailangan. Wish me evil or pray that evil will fall against you. Kasi may Diyos, ang Diyos mismo, hindi na ako papahintulutan. Nakalungkot eh, kung sino pa yung walang pakialam, sino pa yung galing na galing sa akin. Bakit yan pinalis? Bakit yung pinalis yan?